Sabay kaming kumain ni Francine matapos naming gawin ang bagay na iyon sa sofa. Para na talaga kaming normal na magsyota. Masarap pala ang pakiramdam kapag may basbas ni Cheska ang aming pagkikita. Hindi ako kinakabahan dahil alam kong magte-text si Cheska kapag pauwi na sila. Umupo na muli kami sa sofa at agad na kumandong sa akin si Francine. Hindi ko inaasahan ang susunod na sinabi niya. "Kuya, akyat tayo sa kwarto mo. Gusto ko uling gumanon eh." Ang sabi ni Francine habang nakakandong sa akin at yumakap na sa leeg ko ang kanyang isang braso. Hanggat maaari, ayokong pahiyain si Francine kapag siya ang mag-aaya sa akin. Gusto kong masanay siya sa ganun. "Oh yes, tara na bilis." Sabi ko naman, sabay buhat kay Francine. "Kuya, baka mabitawan mo naman ako." Tuwang-tuwa si Francine habang buhat-buhat ko paakyat ng hagdanan. Magaan lang si Francine, kung kaya't madali ko lang siyang nabuhat paakyat ng aking kwarto. Inilapag ko agad siya sa kama at nagmamadali naman akong tumabi sa kanya. Nakakainit tignan si Francine habang nakahiga siya sa kama. Napakaganda talaga niya. Parang walang naganap sa amin kani-kanina lamang dahil sa tindi ng kasabikan niyang muli. Natuwa naman ako sa kanya dahil hindi siya nahihiyang sabihin sa akin kapag gusto niya na gawin ang bagay na iyon. Hindi ko siya pinahiya. Pinakita ko sa kanya na gustong gusto ko rin yun. Maya-maya ay biglang tumunog ang aking cellphone. Naisip kong malamang si Cheska ang nag-text. Hindi ako nagkamali. Si Cheska nga. "Clint, nasa taxi na kami. Ihatid mo na si Chinchin sa bahay. Salamat." "Francine, kailangan mo nang umuwi. Paparating na ang mami at daddy mo." Sabi ko kay Francine matapos mabasa ang text ni Cheska. "Nag-text si mami sa'yo?" Sabi ni Francine habang nakahiga pa rin sa aking kama. "Oo, Francine, wag kang mag-alala. Alam naman niyang nandito ka. Kailangan mo lang bilisan kasi on the way na sila. Yung daddy mo ang problema. Sa mami mo okay lang." Sabi ko naman habang sinusuot muli ang hinubad kong t-shirt. Kitang-kita kong sa halip na mataranta ay mukhang nadismaya pa si Francine dahil hindi natuloy ang aming gagawin. Tumayo na ito mula sa kama at nag-ayos ng sarili. "Kuya, paano tayo magkikita ulit?" Parang nag-aalalang tanong ni Francine. Naisip ko tuloy na parang nahuhumaling na si Francine sa akin at naisip agad niya kung kailan ito masusundan. Basta, gagawa ko ng paraan. Bilisan mo na, Francine. Ihatid na kita sa bahay niyo." Ang sabi ko naman. Nagmamadali na kaming bumaba ng hagdan at dumiretso na sa labas. Wala na halos tao sa kalye ng mga oras na yun. Mabilis naming nilakad ang madilim na kalye papunta sa kanilang bahay. Hinatid ko na lang ng tanaw si Francine nang pumasok na siya sa gate ng bahay nila. Dali-dali akong bumalik matapos ko masiguradong nakapasok na ng bahay nila si Francine. Malapit na ako sa bahay at papasok na sa gate na makita kong dumaan ng taxi na sinasakyan nila Cheska. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang asawa niyang si Fidel na nakaupo sa harapan ng taxi. Halatang may edad na ito at medyo may kalakihan ng pangangatawan. Nakita ko rin ang bahagyang umiti sa akin si Cheska habang nakatanaw sa bintana mula sa likod ng taxi. Tumango lang ako rito at pasimpleng umiti rin. Hindi naging madali para sa amin ni Francine ang mahigit isang buwang bakasyon ng kanyang ama sa Pilipinas. Naging madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw ang aming pagkikita. Nasanay ako dati na halos araw-araw kung magkita kami ni Francine, kung saan ay sabay pa kaming pumapasok sa umaga at minsan nagkikita pa sa gabi. Namimiss ko na ang mga araw na iyon. Naisip ko nga, paano pala kung wala si Cheska, di lalo pa kaming nahirapan. Isang Sabado ng gabi, hindi ko inaasahan nang puntahan ako sa bahay ni Cheska. Kasalukuyan ako naglilinis ng aking kotse sa garahe nang bigla itong dumating. Inaya ko agad siya sa loob ng bahay dahil may mga dumadaang tao pa sa kalsada sa tapat ng gate ko. Mahirap na, baka machismis pa kami. Nakatsinelas lang si Cheska habang naka-short at sleeveless na blouse. Litaw na litaw ang magandang hubog ng kanyang mapuputing hit at binti.
"O Cheska, napasyal ka," sabi ko sa kanya matapos naming pumasok sa loob ng bahay. Napansin kong nanggigilid ang luha ni Cheska sa mga mata habang nakaupo sa sofa. Kinabahan ako dahil mukhang may problema ito. "Cheska, may problema ba? Sabihin mo sa akin, baka may maitulong ako," sabi ko naman matapos kong makitang pumatak ang luha ni Cheska. Lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit umiiyak si Cheska. May kinalaman kaya kami ni Francine sa kanyang pag-iyak? "Cheska, may nagawa ba akong kasalanan?" Kabadong tanong ko sa kanya. Tinabihan ko na ito sa pagkakaupo sa sofa. Nagulat ako nang bigla itong yumakap sa akin. "Clint, narinig kong may kausap si Fidel sa kanyang cellphone kanina." Dito na humagulgol ng iyak si Cheska. Medyo nawala ang kaba ko at napalitan ng pagkaawa kay Cheska. Niyakap ko ng mahigpit habang nakahilig ito sa aking dibdib at patuloy sa pag-iyak. "May pamilya na siya sa Qatar, Clint. Narinig ko ang lahat," sabi pa nang humahagulgol na si Cheska. "Sigurado ka ba dyan, Cheska? Baka naman mali lang yung intindi mo sa narinig mo," sabi ko naman habang yakap si Cheska. Hinaplos ko pa ang balikat niya para kalmahin ang kanyang pag-iyak. "Matagal ko nang nahalata yun, Clint. Hindi lang ako kumikibo dahil sa mga bata. Ayoko kasing mag-away kami. Minsan na nga lang niya makasama yung mga bata tapos mag-aaway pa kami, di ba?" Ang sabi ni Cheska. "Pero kanina, narinig ko mismo na may kausap siya sa cellphone. Kinamusta niya pa nga ang mga bata sa kausap niya. Alam kong may mga anak na siya sa Qatar, Clint. May ibang pamilya na siya doon." Patuloy ni Cheska habang wala pa ring patid sa pag-iyak. Hindi ko na rin napigilang mapaluha habang yakap-yakap ko ang umiiyak na si Cheska. Tila, nararamdaman ko din ang sakit na kanyang nararamdaman, ngunit higit kong naisip si Francine. Alam kong masasaktan siya kapag nalaman niya na may ibang pamilya ang kanyang minamahal na daddy sa Qatar. Naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo ngayon, Cheska. Pero hindi dyan nagtatapos ang buhay. May mga anak kapat nagmamahal sa'yo. Ako, nandito pa ako para sa inyo, ang sabi ko naman kay Cheska. Unti-unti nang kumalma si Cheska. Nakayakap pa din siya sa akin, ngunit bahagya nang tumigil sa pag-iyak. "Nasayang lang ang buhay ko sa Fidel na yun. Sana hindi mangyari kay Chinchin ang nangyari sa akin," ang sabi ni Cheska. "Bata ka pa, Cheska, mahaba pa ang buhay. Huwag mong pinanghihinayangan ng mga ganong klaseng lalaki," sabi ko pa kay Cheska na parang pinalalakas ko ang loob nito. Ay nako, Clint, iniisip ko lang ang mga anak ko. Kaya ko namang bumalik sa trabaho ko. Iniisip ko lang sila Chinchin at Raymart. Ayoko silang lumaking walang ama, sabi ni Cheska na bumitaw na sa pagkakayakap sa akin. "Sana, Cheska, ilihim mo na lang kay Francine ang mga nalaman mo sa kanyang ama. Ayoko siyang masaktan. Hanggat maaari, please," ang sabi ko kay Cheska. "Oo, Clint, salamat at nandyan ka kay Chinchin. Alam ko namang mahalaga siya sa iyo eh," ang sabi pa ni Cheska. "Hindi lang mahalaga sa akin si Francine, Cheska." "Anong ibig mong sabihin, Clint?" "Mahal ko na si Francine, Cheska. Nakakahiyamang aminin pero sigurado na ako sa sarili ko. Aalagaan ko siya at aantayin hanggang sa magdalaga na siya," sabi ko na parang nahihiya pa kay Cheska. "Grabe ka, Clint. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo. Sana lang hindi mo lokohin si Chinchin ko. Sana hindi kagaya ni Fidel. Buisit na Fidel na yun. Naalala ko na naman tuloy yung hayop na yun," sabi ni Cheska na bigla na naman nagalit nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang asawa. "Kaya pala nagmamadaling bumalik ng Qatar ang gagong yun," ang sabi pa ni Cheska. "Sa ganda mong yan, na kaya ka pa niyang ipagpalit?" "Hay nako, Clint, wala sa ganda yan. Nasa lalaki yan. Kapag matino ang lalaki, hindi ka talaga gagawan ng ganun. Kaya ikaw, may tiwala ako sa'yo na hindi mo papaiyakin yung anak ko," ang sabi pa ni Cheska. "Okay lang pala na mami na din kita mula ngayon," binibiro ko si Cheska. "Mami ka dyan, sira ulo. Ako na lang kaya asawahin mo. Total, wala na si Fidel eh," pabirong sabi pa ni Cheska sa akin. "Pwede rin naman paminsan-minsan, hiramin mo ako sa anak mo." Natatawang pangaharot ko kay Cheska. "Seryoso ka ba dyan? Ganitong pinagpalita ko ng asawa ko tapos bibiruin mo pa ako ng ganyan?" Pangaharot din ni Cheska sa akin. Ngumiti lang ako sa biro ni Cheska
na napaka-sexy sa kanyang suot habang nakaupo sa tabi ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa makikinis niyang mga hit at binti. Tapos, tinitignan mo pa ako ng ganyan, Clint. Tama ka na nga dyan. Tumatawa na si Cheska. O diba, masaya ka na dahil sa akin. Move on na kasi, sabi ko, sabay muli kong niyakap si Cheska. Hindi ganun kadali yun, Clint, pero salamat na rin at nandyan ka. Sabi ni Cheska, sabay yakap muli sa akin. Hindi sinasadyang nagtama ang aming mga labi nung hindi namin malaman kung saan ipapaling ang aming mga muka habang magkayakap kami. Ilang sandali kaming natigilan at nagkatitigan. Muling hinalikan ni Cheska ang aking labi. Gumanti na rin ako ng halik. Ilang segundo lang ang tinagal ng aming halikan at muli nang binawi ni Cheska ang kanyang labi mula sa aking labi. Nagtawanan kami matapos ang hindi sinasadyang pangyayari. Hay nako, Clint, ngayon pa lang nagtataksil ka na sa anak ko. Tumatawang sabi ni Cheska habang pinupunasan ang kanyang labi. Kasalanan ko ba kung maganda ka rin gaya niya? Magkamukha kasi kayo ni Francine. Ang sabi ko naman, grabe Clint, wag mo namang hinahalikan yung anak ko ha. Ako na lang muna yung halikan mo hanggat bata pa siya. Natatawang sabi ni Cheska. Wala talagang kaalam-alam si Cheska sa nangyayari sa amin ni Francine. Iniisip niya pala na hindi ko pa nahalikan ng anak niya. Masayang lumabas ng bahay si Cheska na tila pansamantalang nalimutan ng dinadalang problema. Naisip kong mas higit akong kailangan ni Francine sa mga panahong ito. Ilang araw pa ang lumipas ay binalita na sa akin ni Cheska na pabalik na muli ng Qatar ang kanyang asawang si Fidel. Mahigit din 1 buwan itong namalagi dito sa Pilipinas. Nabanggit din sa akin ni Cheska na hindi niya na kinumpronta ang kanyang asawa tungkol sa kanyang natuklasan dahil hindi naman ito pinabayaan ng kanyang mga anak. Ngunit handa na siya kung sakali mang iwan sila nito sa darating na panahon. Nalulungkot din ako sa nangyayari sa pamilya ni Cheska, lalo na kapag naiisip ko ang pinakamamahal kong si Francine. Alam kong hindi pa ito handa sa posibilidad na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Sabado, hapon na, nang sorpresahin ako na mag-iina na biglang nagpakita sa pinto ng aking bahay. Hi Clint, nagulat ka ba? Sabi ni Cheska habang nakatayo sa pintuan ng bahay ko kasama si Francine at si Raymart. Ano na? Kamusta na kayo? Ang sabi ko naman. Umalis na si Daddy kaninang umaga. Bumalik na siya sa Qatar, kuya. Masayang sabi ni Francine sa akin. Halatang walang kaalam-alam si Francine sa problemang pinagdadaanan ng kanyang inang si Cheska. Umupo nang mag-iina sa mahabang sofa habang ako naman umupo sa sofa na pang-isahan lang. Nagulat ako nang biglang lumipat sa tabi ko si Francine. Umupo ito sa armrest ng aking kinauupuan. Umakbay pa ito sa akin sa harapan ng kanyang ina. Agad kong tinignan ang reaksyon ni Cheska. Ngumiti lang ito sa akin. Habang nagkukwentuhan kami ni Cheska, bigla pang sumandal sa balikat ko yung ulo ni Francine habang nakayakap sa braso ko ang 2 kamay niya. Amoy na amoy ko ang mabangong buhok ni Francine. Hindi na siya naiilang sa kanyang ina habang nakikita ang ginagawa niyang pagdikit-dikit sa akin. Hindi ko naman pinansin yun at patuloy lang kami ni Cheska sa pag-uusap. Hindi na siguro nakatiis si Cheska habang nakikita ang anak na sobrang pagiging malambing sa akin. Dito na ito nagsalita. Chinchin, para na kayo mag-boyfriend ni Kuya Clint mo ah. Siguro kayo na no? Pabirong sabi ni Cheska kay Francine. Mami naman bata pa ako para magka-boyfriend no? Sagot naman ni Francine, sabay bitaw sa pagkakayakap sa aking braso. Pwede na kapag nakatapos ka na. Pabirong sabi naman ni Cheska sa kanyang anak. Hala mami, ang tagal pa nun. Mukhang nadulas si Francine sa kanyang sagot. Marunong ka nang sumagot ha at natatagalan ka pa. So inaamin mo na gusto mo si Clint. Ang sabi naman ni Cheska. Kinakabahan ako sa pag-uusap ng mag-ina sa harapan ko mismo. Iniisip ko kasi na baka biglang umamin si Francine dahil hindi naman niya kinakikitaan ng pagkontra ang kanyang ina. Alam ko rin kasi na mananatiling maluwag sa amin si Cheska kapag wala siyang alam sa relasyon namin ni Francine. Ako na ang sumuko sa kanilang usapan.
Tama ang mami mo, Francine. Dapat magtapos ka muna bago ka mag-boyfriend. Sabi ko kunwari kay Francine. Agad namang sinakyan iyon ni Francine. Sige na nga, sabi naman ni Francine. Nasakay na sakay sa drama namin. Hoy, kayong dalawa, wag niyo akong dramahan ha. Sabi ni Cheska na parang hindi naniniwala sa amin. Nagtawanan lang kaming tatlo. Hindi ko pa matansya si Cheska kung kailan ito seryoso at kailan ito nagbibiro. Okay lang naman sa akin kung hindi niya lamang totoong relasyon namin ni Francine. Ang mahalaga ay nakaka-score ako sa kanyang anak na lingid sa kanyang kaalaman. Mula nang may nangyari sa amin ni Francine, wala na akong ibang iniisip kundi paano ko ito maaangkin ulit. Kakaibang ligaya kasi ang aking nararamdaman. Nakaka-addict kumbaga. Kanina nga habang nakatabi siya sa akin sa upuan at naamoy ko ang kanyang mabangong buhok, nakaramdam agad ako ng init. Kung wala lang siguro si Cheska dun, ay malamang may ginagawa na naman kami ni Francine. Patindi ng patindi ang pagkahumaling ko kay Francine. Hindi niya ako masisisi kasi habang tumatagal, talaga namang ligayang-ligaya ko. Yung pagka-inosente niya sa bagay na iyon ang lalong nakakapagpainit sa akin. Inosenteng agresibo ang dating ni Francine. Dagdagan mo pa ng pagkasariwa at kagandahan. Hindi niyo ako masisisi kung bakit tuluyan na ako nabaliw kay Francine. Malapit nang matapos ang summer vacation ni Francine. Kung kaya, naisipan kong ayain na mag-iinang mag-swimming sa isang beach resort sa Subic, Zambales. Sige Clint, tamang-tama. Ako, sagot ko na yung pagkain natin para matikman mo naman yung luto ko. Sabi ni Cheska matapos kong sabihin ang aking balak. Sige ba, basta overnight tayo at sa Lunes na tayo umalis para siguradong konti lang ang tao. Ang sabi ko naman, nakita kong tuwang-tuwa si Francine nang malaman niyang mag-overnight kami sa isang beach resort. Nginitian ako nito na alam ko na ang kahulugan. Clint, handa mo na yung fundador mo ha, lalasingin kita dun. Ang sabi pa ni Cheska habang nagtataas ng kilay sa akin. Ngumiti lang ako kay Cheska. Nakatingin kasi sa akin si Francine. Ayokong isipin niya na nakikipagharutan ako sa kanyang mami. Lunes, umaga pa lang, bumiyahe na kami papunta ng Subic, Zambales. Katabi ko sa harap ng kotse si Cheska habang nasa likod naman ng magkapatid. Kulang-kulang 3 oras ang naging biyahe namin. Paminsan-minsan kong sinusulyapan si Francine sa rearview mirror ko habang ako'y nagmamaneho. Nakangiti ito sa akin at paminsang-minsang nagpupungay pa ng kanyang mga mata. Ocean View Beach Resort. Alas 11 na ng tanghali nang makarating kami sa resort. Sa Ocean View Beach Resort kami tumuloy para mag-overnight. Hindi karamihan ng tao sa resort dahil weekdays ng araw na iyon. Mahaba ang beachfront ng resort na may mga cottage sa tabi ng dagat. Maraming puno ng niyog ang nagkalat sa paligid ng resort. May mga puno din sa gilid ng mga cottage kung saan pwedeng iparada ang kotse. May ihawan din sa gilid ng bawat cottage at may lababo sa di kalayuan. Ang hotel naman ng resort ay medyo may kalayuan sa mismong dagat. Kailangan pang maglakad ng 5 minuto bago mo marating ang hotel. Makulimlim ang panahon na medyo maulap. Nagustuhan naman ito ng mag-iina dahil hanggat maaari ayaw nilang maarawan ang mapuputi nilang kutis. Agad kong napansin ang suot ni Francine matapos itong bumaba ng kotse. Nakamaong na miniskirt ito at naka-spaghetti strap blouse na kulay pula. Lalong lumitaw ang kaputian ng kutis nito. Nakahabayanas na tsinelas ito na kulay violet na lalong nagpainit sa akin dahil lalong lumabas ang kagandahan ng mapuputi niyang paa. Ang sexy ng pumorma ni Francine, malayong malayo sa batang Francine na nakilala ko noon. Nakakainit na siyang magdala ng damit, pati mga kalalakihan sa di kalayuang cottage ay napapatingin sa kanya. Maputi kasi at makinis ang kutis ni Francine, kaya't pansinin ito kahit sa kapwa niyang babae. Habang tinitignan ko si Francine, naisip ko tuloy na napakaswerte ko talaga dito. Bukod sa maganda, mahilig pa at higit sa lahat, ako pa ang nagturo. Sunod kong napansin ng nanay ni Francine na si Cheska. Hindi rin ito magpapatalo sa anak niya. Ang lakas din ng dating.
Naka-short siya ng super igsi na halos litaw ang kanyang mga kuyukot. Naka-spaghetti strap blouse din ito at naka-pink ng Havaianas. May beach anklet din ito sa kanyang makikinis na binti. Walang-wala sa itsura ni Cheska ang pagkakaroon ng 2 anak. Wala pa siyang puson at kitang-kita pa ang napakaganda talaga niyang katawan. Tiningnan ko rin ang magagandang paa ni Cheska na naka-pedicure pa ng kulay na pink na bagay sa suot niyang pink na tsinelas. Nakakahinga lang porma ni Cheska. Kahit bata ang hilig ko, hindi ko maiwasang mag-init sa suot ni Cheska. Hindi naman ako nagpapahalata kay Francine habang tinitignan ko ang kabuuan ng kanyang ina. Agad na tumakbo papunta sa tabing dagat si Francine kasama ang kanyang kapatid na si Raymart. Matagal din siguro silang hindi nakakita ng dagat ng kanyang kapatid, kung kaya't sabik na sabik itong nagtungo sa gilid mismo ng dagat. Naiwan kami ni Cheska sa cottage na napili namin habang inlalabas sa cooler ang mga pagkaing niluto niya. Ang saya naman, Clint, sa 1 buwan ni Fidel dito, hindi man lang niya kami naisip ipasyal. Hati na kasi yung isip niya sa babae niya eh. May hugot na banta ni Cheska. Huwag mo nang galitin yung sarili mo, Cheska. Ang mahalaga sa ngayon ay mag-enjoy tayo. Ang sabi ko naman, kundi lang dahil sa mga anak ko, nanlalaki na ako eh. Iniisip ko lang si Raymart at Chinchin. Sabi ni Cheska habang inilalagay sa mesa ang mga niluto niyang pagkain. Sa ganda't kaseksihan mong yan, Cheska, kahit sinong lalaki, imposibleng magkagusto sa'yo. Sabi ko naman kay Cheska habang hinahagod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Talaga, Clint, kahit ikaw? Pangaharot ni Cheska sa akin. Hay nako, Cheska, alam mo naman yun ang gusto ko. Sabi ko, sabay turo ng uso ko kay Francine na nasa di kalayuan ng tabi ng dagat. Seryoso mo naman? E di hanggat hindi pa pwede yung anak ko, ako na muna, diba? Tuloy-tuloy na pangaharot ni Cheska sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung seryoso o nagbibiro lang si Cheska sa kanyang pinagsasasabi sa akin. Baka magselo si Francine ko eh. Biro ko naman kay Cheska habang naglalagay ako ng uling sa ihawan na nasa gilid ng cottage. Agad namang lumapit sa akin si Cheska, sabay abot ng lighter na hawak. Ipapaalam mo ba sa kanya, Clint? Eh syempre hindi, diba? Tumatawang sabi sa akin ni Cheska. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mismo mula sa ina ng babaeng kinababaliwan ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o seryoso talaga sa kanya mga sinasabi. Lagi kasi itong tumatawa kapag nagbibitaw ng mga ganong banat, kaya nahihirapan akong tansyahin. Huwag kang ganyan, baka maniwala ako sa sinasabi mo. Pabirong ganti ko naman kay Cheska. Ang hirap labanan ng tuksong dulot ng alindog ni Cheska. Lalong-lalo na kapag ganito siya na nakikipagbiruan sa akin. Hinihingal na agad ako sa init sa nagiging takbo ng pag-uusap namin. Halos hindi ko mapagbaga ang mga uling sa ihawan dahil sa panunukso sa akin ni Cheska. Seryoso ako, Clint. Pwede bang hiramin muna kita sa anak ko? Sabi ni Cheska habang pinagmamasdan ako nahihirapan sa pagpaparingas ng uling sa ihawan. Grabe ka, Cheska. Hindi ko tuloy mapabaga itong uling sa mga banat mo eh. Sabi ko habang pinapaypayan ko ang uling sa ihawan sa harapan ko. Mas madali ako magbaga kaysa sa mga uling na yan, Clint. Kahit hindi mo na ako paypayan, magbabaga na agad ako kasi kanina pa ako mainit. Sabi ni Cheska habang nakangiting nakatitig sa akin. Grabe, ang galing ng banat mo dun ah. Wala ka pang alak sa katawan mo niyan ha. Balik na biro ko naman. Hay naku, Clint, hindi mo siguro binasa yung mga sulat ko sa'yo nung high school pa lang tayo, kaya hindi mo alam. Tinutukoy ni Cheska ang mga love letters na sa akin nung kami ay magkaklase pa noong high school. Nagtapat kasi ito ng pag-ibig niya sa akin, ngunit hindi ko ito pinansin dahil nga sa bata pa talaga ako. Nabasa ko no, tinago ko pa nga eh. Basta Clint, itumba natin ito mamaya ha. Sabi ni Cheska, sabay pakita sa akin ng hawak niyang isang malaking bote ng fundador. Sige ba? Sagot ko naman. Sa wakas, napabaga ako din ng mga uling sa ibabaw ng ihawan. Nagsimula ng ihawin ni Cheska ang mga hotdog at ang mga tinimplahan niyang liempo. Ako naman, naglakad patungo sa hotel upang tingnan ang aming tutulugang kwarto. Kinakabahan ako sa mga sinabi sa akin ni Cheska kanina. Alam kong seryoso siya,
Kahit laging pabiro niya itong sinasabi sa akin, iniisip ko palagi si Francine hanggat maaari. Ayoko makahalata siya sa panlalandi sa akin ng kanyang mami. Ayoko rin namang mahalata ni Cheska ang patagong ginagawa namin ng magandang anak niyang si Francine. Hindi ko alam kung swerte ba talaga ako. Masalimuot pero masaya naman. Nakakakaba pero parang kinikiliti ang dibdib ko sa susunod na magaganap. Painit na ng painit ang mag-inang sina Cheska at Francine.